Limang pinakamayamang politiko sa Pilipinas ngayong 2022. Number 5. Secretary Alfonso Cusi. Si Secretary Alfonso Cusi ang ika-14 na sekretary ng Department of Energy. Ito ang kagawaran na namamahala sa mga energy resources ng bansa tulad ng kuryente at langis. Siya rin ay nagsilbi bilang General Manager ng Philippine Ports Authority at Manila International Airport Authority noong panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Naging Director General din ito ng Civil Aviation Authority of the Philippines hanggang sa panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. At itinilaga ni Pangulong Duterte bilang Secretary of Energy kasabay ng pag-upo nito sa pwesto noong June 30, 2016. Nagsimula ang career ni Secretary Cusi noong nagtrabaho ito sa Aboitiz Shipping Company na ngayon ay kilala na sa pangalang To Go Travel. Nagsimula siya bilang Assistant Comptroller at dahil sa husay sa trabaho, na-promote ito mula Assistant to the President, Vice President at General Manager. Naging Senior Vice President and Director bago ito tuluyang mag-resign sa kumpanya noong 1990. Nagtayo si Secretary Cusi na sarili nitong shipping company na Starlight Ferries. Ito ay isang roll-on-roll-off ferry service na bumabiyahe sa Mindoro, Batangas at Aklan. Siya rin ang presidente at founder ng Starlight Cargo Express. Si Secretary Alfonso Cusi ay may net worth na 1.48 billion pesos. Number 4. Former Secretary Mark Villar. Si Mark Villar ay anak ni dating Senate President Manny Villar at Senator Cynthia Villar. Siya ay itinalaga ni President Duterte bilang Secretary ng Department of Public and Highways noong August 1, 2016 hanggang 2021 matapos siyang palitan ni Roger Mercado bilang Secretary ng DPWH. Siya rin ay nagsilbi bilang Congressman ng Lone District ng Las Piñas noong 2010 hanggang 2016. Si former Secretary Mark Villar ay nagtrabaho din sa real estate business ng kanilang pamilya. Siya ay naging presidente ng Crown Asia Properties na isa sa mga subsidiaries ng Vistaland bago maging isang managing director ng mismong Vistaland and Landscape Incorporated. Ang Vistaland ay isa lamang parte ng Villar Group of Companies na pag-aari ng kanilang pamilya. As of 2022, si former Secretary Mark Villar ay mayroong net worth na 1.4 billion pesos. Number 3. Senator Manny Pacquiao. Alam naman nating lahat na ang ating pambansang kamao ay nagsimula sa hirap at yumaman ng husto dahil sa kanyang pagboboxing. Kaya naman, atin na lamang pag-usapan kung gaano na nga ba siya kayaman ngayon. Noong 2019, si Senator Manny ay pangwalo sa highest paid athlete of the decade ng Forbes magazine. Ayon sa Forbes, kumita ito ng $435 million o halos 22 billion pesos nitong nakaraang dekada. Kaya naman, hindi na nakapagtataka na si Senator Manny ay nakapagpatayo na o nakabili ng 7 malalaking mansyon at 2 dito ay nasa Amerika habang ang 5 naman ay dito sa Pilipinas. Ang pinakamahal na mansyon nito dito sa Pilipinas ay nagkakahalaga ng mahigit 338 million pesos. Ito ay ang Forbes Mansion na nakatayo sa isang exclusive subdivision ng mga pinakamayayamang tao sa bansa, ang Forbes Park sa Makati. Ang mansyon naman nito na nabili sa Beverly Hills sa California ay nagkakahalaga ng $12.5 o 660 million pesos. Mayroon din siyang koleksyon ng mga mamahaling kotse at ang pinakamahal sa mga ito ay ang kanyang sports car na Ferrari 458 Italia na nagkakahalaga ng 23 million pesos. Si Senator Manny ay bumili rin ng isang yate na nagkakahalaga ng 25 million pesos at super yacht na nagkakahalaga ng 500 million pesos at tinawag niya itong The Queen 888. Siya rin ay bumili ng second-hand na Belljet Ranger Chopper na nagkakahalaga ng 18 million pesos. Ayon sa isang website, si Senator Manny Pacquiao ay mayroong net worth na $375 million. Ngunit ayon sa kanyang huling salin, siya ay nagdeklara ng yaman at ari-arian na nagkakahalaga ng 3.18 billion pesos. Number 4. Senator Cynthia Villar. Si Cynthia Villar ay ang asawa ng former Senate President na si Manny Villar at siya rin
Ang pinakamayamang tao sa Pilipinas ngayon na may estimated net worth na 426 billion pesos. Ang kanilang pamilya ay nagmamay-ari ng Vistaland and Landscapes, Golden Bria Holdings, Star Malls at Coffee Project. Si Senator Cynthia Villar ay galing din sa angkan ng mga politiko. Ang kanyang ama ay matagal ding nanilbihan bilang mayor ng Las Piñas. At ang mga anak naman nito na si Mark Villar at Camille Villar ay parehong pinasok ang mundo ng politika, habang ang kanyang panganay na si Manuel Villar III ay piniling mag-focus sa kanilang mga negosyo. Si Senator Cynthia Villar naman ang founder at tumatayong managing director ng Villar Foundation. Siya rin ang pinakamayamang senador ngayon sa Pilipinas na may estimated net worth na 3.87 billion pesos. Number 1, Mikey Romero. Si Representative Mikey Romero ay isang businessman, politician at polo player. Siya ang chairman at presidente ng Global Port 900. Ito ay isang malaking kumpanya na nag-ooperate at nagde-develop ng iba't ibang ports at port facilities sa bansa. Siya rin ang Chief Executive Officer ng Harbor Center Port Terminal Incorporated, Chairman ng Manila North Harbor Port, Microtech Capital at 168 Ferrum Pacific Mining Corporation. Siya rin ang CEO ng Pacifica Holdings at siya rin ang majority shareholder ng AirAsia Philippines. Mayroon din siyang 65% ng stake sa Manila North Harbor at ito ang pinakamalaking port sa buong bansa na kung saan business partner niya dito ang San Miguel Corporation na isa rin sa pinakamalaking kumpanya dito sa Pilipinas. Mayroon siyang halos 60% stake sa AirAsia Philippines at 15% stakes naman sa Zest Airways. Si Mikey Romero rin ang may-ari ng PBA team na Global Port Batangpier na ngayon ay mas kilala na bilang North Port Batangpier. Isa rin siyang athlete at miyembro ng Philippine Polo Team na naglaro noong nakaraang SEA Games dito sa Pilipinas. Si Mikey Romero ay may total net worth na mas mahigit pa sa pinagsamang yaman ni Senator Manny at Cynthia Villar. Ang idineklarang net worth ni Mikey Romero ay nagkakahalaga ng 7.9 billion pesos. At eto ang 5 pinakamayamang politiko dito sa Pilipinas ngayong 2022. Ano naman ang masasabi mo patungkol sa videong ito? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba at paki-like na rin ang video kapag ito ay inyong nagustuhan. Huwag rin kalimutang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.